Magandang araw! Ngayon naman, aking isi-share kung paano gumamit ng Power Apps. Wala akong specific na introduction dito sa Power Apps, pero let's get down na lang dun sa paggamit ng mga controls sa Power App. Bale yung controls, yun yung mga tawag sa mga elements na makikita mo sa Power App. Yung mga text, ganyan, yung mga boxes, drop-downs, yun yung tawag sa kanila. So, maraming control sa Power Apps. Yung gagawin natin ngayon is yung drop-down control. From the word itself, specific naman, yung drop-down, yan yung pag gusto mo magkaroon ng option doon sa iyong Power App. Okay. And merong tatlong klase ng paraan para maglagay ng mga pagpipilian sa drop-down. Merong pipili ka ng unique or distinct na mga item sa isang column mula sa isang listahan. Pwede namang yung listahan mo, isang column lang siya, tapos yun yung gagamitin mo. Tapos meron ng mga hard-coded. Okay, so lahat yun i-share ko dito. Kanina, before ako mag-record, nag-download na ako ng data. Yan. So lahat ng to, table 1 hanggang table 5, lahat to ay nasa loob ng isang Excel sheet na nasa loob naman ng aking OneDrive document. Mahalagang tandaan na dapat nasa OneDrive document or at least nasa SharePoint yung iyong data source pag Excel. Um, Ngayon, dito, meron akong distinct from data source. So, ang gagawin ko, pipili ako ng data source. Gusto mo pala maglagay ng isang drop-down, delete natin to. Punta ka lang sa insert, tapos, lagay mo drop-down. Drop-down. Okay. May space pala. Ayan, drop-down. Tapos, ilagay mo dito. Yan. Ngayon, pagkauna mo siyang linagay, lagi may lalabas na 1 kasi may nakalagay na drop-down sample. I-delete natin yan. Kasi dito sa items, ito palang part na to, ito yung tinatawag ng mga, um, we can say na parang katangian ng isang control. Okay? Ano yung tab index niya, makikita ba siya kung visible, with X, Y axis, and so on. Pero dito, sa drop-down, para maglagay tayo ng pagpipilian, kailangan natin puntahan yung items. So, items. Ngayon, gagawin mo, di-delete mo lang muna to. Yan. Delete mo yung drop-down sample. Tapos, ang sabi dito sa unang option is distinct from data source. So, meron kang listahan ng maraming columns. Pero, kukunin mo lang yung unique mula sa isang column. So, ang gagawin ko muna, para mapakita ko sa inyo, ay yung distinct. Yan, distinct. Okay. Pagkalagay mo ng distinct, open parenthesis, hingi siya ng source tsaka expression. So yung source ay yung table o yung data na nilagay natin kanina. For this particular one, lagay natin table 2 ata yung marami. Yan, table 2. Okay. Pagkalagay ko ng table 2, comma, expression naman. Ang bibigyan niya sa'yo is yung mga column na mayroon doon sa data source. So, ang gusto ko makita dito ay kunwari yung salesman. Okay. Sasarado ko siya ngayon ganyan. Okay. Ngayon, meron ka ng isang, medyo maliit pala. Yan. Isang drop-down na merong pangalang ng salesman. Ngayon, itong Alexander, marami yan. Maraming Alexander doon sa record na yon. Pero, dahil kinuha natin distinct, ang pinapakita lang niya ay um, isa lang. Gusto ko sana ipakita na malaki. Yan. So, hindi siya inuulit-ulit. Distinct lang. Isang beses lang ipapakita. Okay, next natin. Kita natin. Okay. Ayan. So, kita mo yan. Okay? Ayan. Yan yung distinct. Ngayon, pwede mo rin naman siyang gawin, i-sort mo siya. Pwede mo siyang i-sort. Sort. Tapos, ayan mo dito, this record dot value.
comma, tapos hingin niya kung anong gusto mo. So, ascending or descending. Yan. So, ascending kunwari. Maging, ano siya, alphabetically arranged na siya. Okay? Ayan. That's pagkakaroon ng drop-down sa Power App na distinct from data source. Pag from data source naman, kunwari meron ka naka-reading column na table pala, tapos isang column lang meron doon. Hindi mo na kailangan kuhanin yung ibang details. Ang gagawin mo lang dyan, table lang mismo. Yung mismo pangalan ng table o ng data source mo. Alam ko table 3 ata hinanda ko. Ayan, table 3. So wala na akong linagay dyan kasi itong column na to, hinanda ko na kagad siya na isang column lang. Diba? Samantalang ito, galing siya sa isang table na marami. Ito naman, galing siya sa isang table na puro pangalan lang ng salesman yung laman. Walang ibang column. Kaya lagay ko table 3 lang. Automatic, nilagay na niya. Okay. Ngayon, kung yung listahan mo, maraming laman na pare-pares. Halimbawa, Alexander, dalawang beses lalabas dun sa column na yun. Kailangan mo siyang gamitan ng distinct din. Pero for this case, wala naman siya pagkakaparehas. Kaya okay lang. And then, lastly, yung hard-coded. Yung hard-coded, mare-recommend ko na gamitin mo to kung napakasimple lang naman yung pagpipilian na hindi siya magbabago in the future or walang bago na nangyayari sa mga susunod na araw. So, gagawin mo, punta ka lang ulit sa items, lagyan mo ng bracket, tapos, kailangan mo siya ilagay sa sa quotation mark. Halimbawa, great, tsaka good. Tapos, i-close mo lang siya yung bracket. Okay, yun na yun. Diba? So, ayan. So, again, meron tayong tatlong option. Distinct from data source, pwede mo rin isort. Meron naman from data source diretso, isang column lang na table ang pagkukuhanan at meron namang hard-coded. Yun lang. Maraming salamat.